Bakit may cake tuwing birthday? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, sasagutin natin ang isang tanong na halos taon-taon nating nararanasan. Pero halos hindi natin na itatanong ang pinagmulan. Ang birthday celebration with cake. Kapag may birthday, parang automatic na may cake, may kandila. At may isang kamag-anak na nagsasabing, "Wag muna kainin, hindi pa nakakapag-picture." Pero class, naisip nyo na ba kung bakit cake ang naging simbolo ng kaarawan? Bakit hindi tinapay? Bakit hindi lugaw? At sino ang unang nakaisip na lagyan ito ng kandila at hipan bago kainin? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Cake Lover 777. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga taga Muntinlupa. Sa ancient Greece, may tradisyon ang mga tao na mag-alay ng mga bilog na cake para kay Artemis, ang diyosa ng buwan. Bilog ang hugis dahil kahawig nito ang buwan. At para mas magmukhang buwan na kumikislap sa gabi, nilalagyan nila ito ng mga kandila. Religious offering pa lamang ito noon. May ilan ding historians na naniniwalang ang usok mula sa kandila ay nagsisilbing paraan upang maihatid ang mga panalangin papunta sa mga Diyos. Kaya kapag tumataas ang usok, parang umaakyat din ang dasal. Sa loob ng maraming siglo, hindi pa pangkaraniwang ipinagdiriwang ang kaarawan. Sa katunayan, sa maraming sinaunang lipunan, mga hari, emperador, at maharlika lamang ang may birthday celebrations. Para sa ordinaryong tao, minsan hindi pa nga alam ang eksaktong petsa ng kanilang kapanganakan. Kaya ang konsepto ng birthday party ay hindi agad naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nagbago lamang ito pagdating ng Middle Ages sa Germany. Nagsimula ang isang tradisyong Aleman na tinatawag na Kinderfest. Isa itong pagdiriwang para sa mga bata tuwing kanilang kaarawan. Dito natin makikita ang mas pamilyar na birthday cake. May cake, may kandila, at may espesyal na pagdiriwang para sa celebrant. Karaniwan, nilalagyan nila ng kandila ang cake ayon sa edad ng bata. At minsan, may dagdag pang isang kandila. Simbolo ito ng pag-asa para sa susunod na taon ng buhay. Parang sinasabing, "Congratulations! Nakasurvive ka ngayong taon. Sana makaabot ka rin sa susunod." Ngayon, class, dumako tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng birthday, ang paghihip ng kandila. Kapag may birthday, alam na natin ang eksena. Tahimik lahat, nakatingin sa celebrant, at pagkatapos, make a wish. Pero saan ba nanggaling iyon? May paniniwala noon na ang usok mula sa kandila ay nagdadala ng mga kahilingan pataas. Kaya bago hipa ng kandila, tahimik kang magwi-wish. At kapag napatay mo ang lahat ng kandila sa isang hinga, mas malaki raw ang posibilidad na matupad ang iyong kahilingan. Scientific proof? Wala. Pero admit it, class, kahit alam nating superstition lang yon, nagwi-wish pa rin tayo. Libre naman kasi. Pero bakit cake ang naging sentro ng birthday? Noong unang panahon, hindi basta-basta nakakagawa ng cake. Mahal ang asukal, mahal ang harina, at hindi lahat may oven. Kaya kapag may cake sa mesa,
Simbolo ito ng espesyal na okasyon. Parang luxury item, hindi mo basta kinakain araw-araw. Habang umuunlad ang teknolohiya at bumababa ang presyo ng mga sangkap, naging mas accessible ang paggawa ng cake. Unti-unti itong naging bahagi ng birthday celebrations. Paano naman ito nakarating sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang konsepto ng birthday celebration ay naapektuhan ng parehong impluensyang Espanyol at Amerikano. Ngunit ang modernong birthday cake na alam natin ngayon ay lalo pang sumikat noong panahon ng mga Amerikano noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Unti-unting lumaganap ang mga panaderya, dumami ang mga bakeries, at naging bahagi ng kulturang Pilipino ang birthday cake. Sa Pilipinas, hindi lang dessert ang cake. Ang cake ay naging simbolo ng pagdaan ng panahon. Isa itong paalala na may isang taon na namang natapos. May mga problema tayong nalampasan. May mga pangarap tayong naabot. Ang tradisyon ng birthday cake ay may ugat pa sa sinaunang Greece, kung saan gumagamit sila ng mga bilog na cake at kandila bilang alay kay Artemis. Pagdating ng Middle Ages sa Germany, nabuo ang Kinderfest, isa sa mga unang pagdiriwang ng kaarawan ng mga bata na may cake at kandila. Sa paglipas ng panahon, naging mas mura at mas madaling gawin ang cake, kaya naging sentro ito ng birthday celebrations sa buong mundo. Sa Pilipinas, sumikat ito lalo noong panahon ng mga Amerikano at naging simbolo ng selebrasyon, pasasalamat at pagmamahal ng pamilya. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, hindi naman ang cake ang talagang ipinagdiriwang natin. Ang ipinagdiriwang natin ay ang buhay. At bawat kandilang nadadagdag sa ibabaw ng cake ay paalala na isa na namang taon ang nairaos, natutunan at dapat ipagpasalamat.